sa buong bangayan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello mga sausawero at sausawera! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti, sa pula? Sa Okrayan, ready na rin ba? Kayo dyan, hands sa puti, ready na ba? Of course, Chang Ami! Sausawa na! Saan ba tayo? Hey! Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at mag-ukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara na kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Face to face, Sinong sisitango? face to face, Sinong ngingiti? face to face, Ang mga problema, face to face. pag mong talikuran, harapin mo face to face. Hello mga kapatid! Welcome po sa programa na handa pong pakinggan ang mga hinaing at mga isyong kinakasangkutan ng ating pong mga bisita. At syempre, hangad namin dito sa inyong nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air na umuwi po sana na ang bawat panig ay nagkakaayos at natutundukan po ang kanilang problema. Para naman syempre, lahat tayo ay happy, hindi ba? Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, para happy ang ating umaga, ang ating laging nakaka-face-to-face, ang happy leader ng mga sausawera at sausawera, si Hans Martel. Kamusta? Nako sa inyo pong lahat na nakatutok sa inyong mga bahay, sa aking mga kapatid na sausawera at sausawera, isang oras na naman tayo magkakasama at for sure, ipinapangako ko sa inyo, may mga bago na naman tayong matututunan mula sa ating trio Tagapayo! Siyempre po, uumpisahan ko na ang pagpapakilala sa kanila. 3 tao na eksperto sa kanilang mga larangan at hindi lang po yun. 3 tao na talaga namang gustong makatulong kaya po sila kasama sa ating programa. Unahin po natin ang ating legal expert mula po sa Public Attorney's Office. Wala pong iba kundi si Public Attorney John Lopez. Ang ating naman pong family counselor and expert in psychology, ipapaliwanag ang mga bagay-bagay tungkol sa ating mga nagiging pag-uugali. Nariyan po si Dr. Camille Garcia. At syempre, ang ating spiritual advisor na lagi naman syempre ipinapanalangin ang ating kaligtasan at ang ating mas magandang buhay. Wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. So abangan natin ang mga life lessons nila mamaya. Pero sa ngayon, ibabalik ko muna kayo kay Chang Ami kasi may ichichika sa atin. Mga kapatid, magkaibigan po nag-away ng dahil sa biniling TV. Paano nga naman, iisang araw pa lang po na ginagamit, sira na daw ito. Ano ba naman yan? Nako, dahil dawit pa ang dating nobyo. Malalim. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Bumili si Jowa ng TV kay Bekbek para may mapaglibangan. Binentahan niya ako, tapos okay pa siya nung una, no? Kinagabihan lang, sira na. Para yun lang ang pangako niya. Galing siya magkwento. Sinasabi niya okay yung TV. Sinungaling kasi siya. Para di na lumaki ang gulo, ay pinaayos naman daw ni Bekbek ang nasirang TV at nangakong sasagutin niya rin ang pagpapaayos. Wala akong binibentang sira dahil marami na rin akong nabentahan na ganyan na wala naman nagreklamo. Nalaman ko na lang yan nung mga 1 week na. Pinangako ko naman sa kanya na aayusin namin problema. Hoy, bik-bik ka, sinungaling kang ano na sinasabi mo. Di dapat, Antimano, binalik mo sa akin yung TV na yan. Hindi tayo nahantong sa ganito. Tao naman ako nakikiusap sa iyo. Mumurahin mo na lang ako ng ganun-ganun. Bakit? Bakain mo ba ako? Kapal ang mukha mo. Kung sakaling maayos na ang TV, magkaayos na rin kaya sila? Yan ang sama-sama nating pakatutukan dito lang sa Face to Face. Inireklamo po niya ang dating kalaro sa bingo na nagbenta sa kanya ng TV. Dahil isang araw pa lang daw po niyang nagagamit ito, sira na agad. Kaya ang gusto niya,
ibalik po sana ang perang pinambili niya para matapos na po ang gulo. Pag-uusapan po natin yan. Narito, si Joanna Alvarez. Pasok! Face to face. Face to face. Face to Pakikwento mo nga sa amin, Joanna, ano bang nangyari? Sino itong nagbenta sa'yo ng TV? Yung big-big. Si Bekbek ang Bekbek, pangalan niya. Nung binili mo yung TV, sinabi naman niya sa'yo na second hand ito. So alam mo yon. Magkano mo binili ang TV? 1-2. So ginamit mo pag uwi mo sa bahay. Anong nangyari? Paggamit ko, kinagabihan lang, sira na agad. Paano nasira? Ewan ko, syempre gagamitin. Oo. Habang nanonood kami, biglang nag-blackout yung picture niya. Pero nung binili mo, tinesting mo Okay ba? pa, nandun pa siya. Maayos. Okay pa. Okay. Tapos habang ginagamit, napahinga pa namin yun, tapos ginamit ulit namin. Nanonood na kami ng gabi. Tapos So nung yun, binili mo siya, binayaran mo ng cash o hulugan? Cash. Cash. Okay. So, kailan mo binalik? Kinabukasan na o nung Pinuntang- gabing din hindi yun? hindi ko alam yung bahay niya eh, pero pasama ako para malaman ko kung saan yung bahay niya. Yun, pinuntahan ko siya, tapos sinabi ko nga sa kanya na ganun. So sabi niya, o sige, gagawa na lang daw ng paraan, papaayos daw, kwesyo ganun. Tapos edi umuwi na siya, ang ganda ng usapan namin. 2 days niya bago siya bumalik, bago niya kinuha yung TV sa amin. Kanino niya ang pinagawa? Doon sa yun nga, yung sa tatay nung Isabel. Sino yung Isabel? Yung asawa niya ex ko. Nagkita kami doon. Ah, okay. Yung nobyo mo ba ang gumagawa? Hindi, yung tatay niya. Tatay nung dati mong nobyo? Yung tatay nung babae. Yung tatay nung babae. Tapos nagkita kami doon. Nagkamustahan kami, gano'n-gano'n. Siguro sinabi niya, ex nga ako, gano'n-gano'n. Oo. Sino yung babaeng yan? Sabi gano'n nung Isabel. Nagalit yung Nagalit Isabel? siya. Sabi, bakit ganyan-ganyan? Asawa na ba? Kinasal na ba sila? Hindi pa? Hindi. Parang Hindi pa live-in lang din. Live-in lang din. Pero may anak sila. Gaano katotoo na matapos yung insidente na yon na nakita mo yung ex mo, nag-uusap daw kayo sa text? Dati pa yun, dati pa. Ito lang daw. Nagte-text lang kayo at nagagalit si Hindi, Isabel. baka akala niya lang yun. Kasi siguro malay mo, may tinetext ng iba yung niya. Akala niya ako pa rin. Kasi hanggang ngayon, nagdumadalaw-dalaw ako doon. Pero alam mo na pinagseselosan ka ng Alam Isabel. ko. Kasi kung nakikita niya ako, umuusok yung puwet niya. Kasi talaga nagagalaiti siya, te. Wow! Oo, nagagalaiti siya. Baka naman sinasadya mo na lang yung Ay, hindi. tao Hindi, dahil hindi. inis ka at hindi nagawa ang TV. Bakit? Bakit? Ba't ko naman gagawin yun? Eh, may asawa ako. Okay. Parang nga magkasabwat yung tatay niya at saka si Ate Bikbik. Kasi ang tagal-tagal bago Ano hanggang ang ngayon. sinabing naging sira nung TV? Nung una, okay na daw. Ang daming sira. Eh, may iba na naman sira hanggang sa tumagal. Binayaran mo? Bayad na yun. Hindi, yung ginawang pag-aayos. Bakit ko babayaran, di ba? Bayad na ako eh. Bakit hindi mo na lang sinabi na bawiin mo na lang yung binayad mo? 1-2, hindi Oo, ba? yun nga. Sabi niya, sige, gagawa na lang natin ng paraan. Oo. Sabi niya, ganun. Kasi wala pa akong ngayon eh. Kahit gusto kong ibalik sa'yo yung pera mo, wala pa akong ngayon. Puro ganun. Oo. Sabi ko, kahit hulug-hulugan mo na lang. Pero matagal mo na siyang kakilala. Dahil dun sa pagbingo-bingo namin. Oo. Nung nasira yung TV, hindi mo ba inisip na i-report siya sa barangay? Hindi naman. Kasi naawa rin ako sa kanya. Tapos pag nagpapaliwanag naman siya, maayos naman. Kung maaari, inuunawa ko siya. Kaso puro na lang ba siya ang uunawain ko, di ba? Ito bang unang pagkakataon na bumili ka sa kanya? Oo. Meron kang ibang mga kaibigan na bumibili din sa kanya? Anong naging experience nila? Meron. Uy, nakabili ka ng TV kay Ate Bikbik. Ako din nabentahan nga rin daw siya. Si Raden, yung Si naibenta Raden. sa kanya? Siya naman, tumagal naman ng 1 week. Buti pa sa kanya, 1 week. Naku talaga mga kapatid, mula sa TV, napunta tayo sa pag-ibig ng nakaraan. Siguro pa po oras na para marinig naman natin ang panig ng nirereklamong sinabing nagbenta di umano ng sirang TV kay nagbenta di umano ng sirang TV kay Joanne. Narito po si Corazon Bekbek Blanca. Pasok! Aling Corazon, diretsang tanong, gaano po katotoo na yung binenta po ninyong TV kay Joanne ay sira?
Oo, nagbenta nga po ako sa kanya, pero hindi ho yung sira. Binigay ko ho sa kanya, sino ho ba naman tao ang mabibili na sira kagad ng TV? Posible naman yun. Yun nga eh. Oh, bakit? Yun nga. Siyempre, Oh, tinesting diba? lang natin. Mga Yun nga, kapatid, may gumana sila pa na- kaya ang mga rason ni Ate Bekbek kay Joanne o tuluyan na mawalan ng signal ang kanilang pagkakaibigan? Malalaman po natin ang sagot. Huwag po kayong maglilipat ng channel. Dito lamang po sa Face to Face. Kaya naman ho ako nakakabenta. Ewan ko, bakit sila lang, yan lang nang nagreklamo ng ganyan? O baka samantalang yun lang yung nabenta mong sira talaga. Oy, nataon lang Ano yun na po ba ikaw. yung iba pang mga binebenta po ninyo? Huwag mong talikuran, harapin mo, face. Mga kapatid, idinulog po ni Joanne dito sa Face to Face ang reklamo niya laban sa kaibigang si Bekbek na nagbenta sa kanya ng di umano'y sirang TV. At ang sabi naman ni Bekbek, sino bang matinong tao ang magbebenta ng sira? So sigurado po kayo na talagang gawa yung TV. Sigurado po ako dahil tutuusin, siya lang ang nagreklamo sa akin. Ang dami-dami na Ay, ang nakabenta. kapal mo, no? Ay, talaga Sorry, naman. kaya Oy, pala, siya. kaya pala. Meron Kapal ka lang mo. dahil ang So dami lahat po yan. ng mga paninda ninyo ay segunda mano. Oh, sige. Saan po ninyo kinukuha Yung ito? po sa paggawaan ng sa TV. ano po, yung sa kakilala ko po na nagagawa ng TV. Pero ibig sabihin po, talagang binigay ko naman po sa kanya, talagang ho yun, gawa. Ewan ko sa kanya kung bakit, paano sasabihin niya isang araw lang nasira. Siya lang ho ang Nakita nagreklamo mo sa naman, akin. di ba? Nakita mo naman, di Gaano ba? po kayo katagal na sa negosyong ito? Matagal-tagal na rin po, Ma'am Ami. Oo. Kasi ano eh, kung siya naman ho ako nakakabenta, ewan ko, bakit sila lang, yan lang ang nagreklamo ng ganyan. O baka samantalang- samantalang yun lang yung nabenta mong sira talaga. Oy, nataon lang Ano yun na po ba ikaw. yung iba pang mga binebenta po ninyo, Aling Kung ano Bekbek? pong mga pinabebenta sa akin, cellphone, mga Oo. DVD, electric fan. Ito po bang unang pagkakataon na may nagreklamong O, customer siya lang ninyo? po, Ma'am Ami, dahil halos lahat naman po na nabebentahan ko, wala naman po nagreklamo sa akin, siya lang. So binalik po niya yung TV, kinuha ninyo matapos ang 2 araw. Ano po ang sabi dun sa pinagpagawa Ayun po, ninyo? si Ano daw diferensya? Pinaalam ko nga po doon na ganyan, nagkaroon na ako ng problema. Ayun naman ho, nangako naman na pag talaga... Doon po ninyo pinagawa sa tatay ni Isabel? Opo, doon. Ano pong sabing sira? Ayun nga, yung meron daw pong papalitang pyesa, eh siyempre wala ho ata Puro silang na may open na, papalitan? na pamalit sa TV. Kaya yun din po ang sinasabi ko sa kanyang dahilan. Bakit kaso hindi po kayo pumayag na ibalik na lamang po yung 1-2 tapos mag-antay na lang si Bekbek kasi ng yun ibang din po TV? yun din po naman, Ma'am Ami, kasi ang patakaran nung na tatay nung Isabel na kapag may problema sa TV, siya rin ang mag-aanong gawa ng Mag-aayos. paraan. Oo, parang O warranty, ano nga gano'n. po ang sinabi niya sa inyo, bakit hindi po niya maayos yung TV? Dahil ang tagal nang Dahil inaantay. mapesa pa nga akong gagawin doon na may papalitan Saan pong daw gagaling po ang doon. pyesa? Doon yung sa kanya, bali siya na po ang gagastos. Ibig sabihin lang po, humingi lang Magkano ako po sa ang kanyang konting estimate panahon. na sinabing Hindi, gagastusin? wala na po akong alam doon. Basta ako, ang sa akin lang po, nagbebenta O lang kung po meron ako, pong bibili pinapaalam na ko po. pyesa, sino po ang magbabayad nun? Kayo po ba o si Hindi po ako, Joanna? bali yung si ano lang, yung may-ari po ng TV. Yung po bang usapan ninyo dun sa tatay ni Isabel ay labor lang o may kasamang pati Hindi, material kanya? Pati material po, kung ano maging problema nga po, sasagutin So niya. magkano nga daw po ang estimate na sinasabi niyang halaga nung sira na kailangan niyong bayaran? Yung ano po, mga 400 lang po daw yung pyesa na yon. So bakit po inabot ng siyam-siyam? Eh, kasi nga po, dahil hindi nga maharap, dahil meron pa siyang problemang ibang na ano, inaharap na ganon. Pero nangako naman ho siya na pagka huling pangako ko sa kanya na kapag hindi ko pa rin talaga may balik, papalitan naman daw nung tatay ni Isabel. Dahil pinaparating ko naman ho talagang problema sa kanila. Oh. Pero bakit ho hindi kaya ang gawin ninyo na lang pansamantala kasi ang tagal nang nagiintay ni Joanna, bakit hindi nyo na lang po ibalik yung pera niya? Wala na po, nagastos nyo na. Hindi po ako naggastos kasi nga po, Ma'am Ami, ako taga-benta lang po, namumursyento lang po ako. Ang may problema po, yung tatay ni Isabel. Yung kasi- tatay po ba Opo. nung Isabel ang Opo. nagbebenta talaga? Opo. Hindi kayo? Kumbaga, kinukuha nyo lang Opo. doon, Parang ano porsyento lang Opo, ang sa yung inyo. taga-benta lang po ako. Kaya kung Kumbaga, parang dealer lang Opo, kayo. yung kung may Okay. magkaroon nga ho ng problema, inaayos ko naman. Dahil siyempre, tao ako Yan nakikipag-usap po ba yung sa kanila. maliwanag po ninyong sinabi kay Oo, Joanna? pinaliwanag ko yun. Nung binili niya sa akin, sabi ko itong TV na to, may warranty to. Kung ano man may problema, siya ang sasagot. Ibig sabihin. So kahit po second hand, merong warranty. Opo.
Ganun Ilang naman po. buwan? 3 buwan po. Ang pinaano 3 niya, buwan. O opo. kagaya nun, isang araw lang, sira kagad. Ewan ko sa kanya. Alam mo dahil naman, maghintay ako ng nag-invento ano, diba? naman siya, hindi naman isang araw lang yun eh. Dahil wala naman ako Sinungaling ka, nabalik. ano Ikaw ka ang man, sinungaling. tinawag kita sa Wala inyo. akong nabalitaan doon na nasira. Dahil kung nasira na isang araw sa'yo ang Oo TV, na lang, oo dapat na lang. matagal na. Ang dami na sana pumunta sa akin na para magreklamo, hindi Pero lang hindi ikaw. naman po pare-pareho ang tatak ng telebisyon na Hindi binibenta po. po ninyo. Hindi po, At iba-iba hindi rin po. naman po pare-pareho ang Opo. kondisyon nun. Opo. So maaring baka lang nagkataon na yung medyo hindi maganda-ganda ang kumbaga po, napunta kay Ma'am Ami, Joanna. nataon lang po siguro, yung nabili niya, ganun ang nangyari. Bakit hindi niyo po palitan ng ibang TV na ganun din ang halaga? O kaya ibalik po yung pera? Paano nga po, pagdating naman po sa sinasabing ibalik ang pera, hindi naman po kasi ganun ang totally ang kondisyon ng tatay o si Bel. Basta kung magkaroon ng problema, papalitan din nila ng TV. Wala ng perang magbabalik. Ganun ang parang patakaran niya. Parang maliho yata yung kanilang patakaran. Kasi Yun nga ho, yun talaga ho at talagang ano nung tatay nung Isabel. Ganun ang ano niya. Dahil ako nga ho talaga, taga-benta lang po ako. Nako Hans, parang may gustong bumili ng TV dyan sa pula. Ay, ste, magtanong pala. Ate, ikaw, baka meron kang tanong. Sige, ayan, try mo lang. Ate Bek, kailan nyo po ba kasi talaga ano yung TV nila? O kaya naman yung pera na lang kasi hindi naman sira yung pera ng tao eh. Yung binenta nyong gamit, sira. Oo. Kasi, Ate Bek Chang, di ba parang pag nagpapaayos ka, dun sa dinadalhan mong repair shop, meron namang time period kung kailan mo pwedeng ma-expect na maayos na yung TV, di ba? Hindi naman May yung bibigay sasabihin- na palugit na Oo. sa ganitong linggo, mag-aantay ka lang, matapos sa ganitong linggo, Oo. pabalik na. Oo, siguro yun lang din ang hinihingi ni Joanne, yung masabi lang na kung hanggang kailan ba siya mag-aantay at Joanne, kung halimbawa sabihin nila, 2 linggo, okay pa ba sa'yo? Wala po bang nasabing ganon, yung tatay ni Isabel, Hindi, kung ilang linggo, Ito buwan, pong Ma'am aabutin? Ami, itong huli kong pasabi sa kanya, yun, nangako nga ho, itong linggo, papalitan na nga ho Yun nga ng yung TV. sinasabi ko, puro na lang Kaso pati hindi ho pangako. kami nagtatagpo. Siyempre, yun din ho, Ma'am Paano Ami, ang nagtatakbo eh? sinasabi sa Hindi akin. Alam niyo po ba na Babae yung asawa ni Isabel, dati pong kasintahan ni Joanna? Hindi ko po alam yun. Wala kayong Basta ang alam ko lang ho, yung nagbebenta lang po ako, Ma'am Ami. Wala na akong pakialam sa buhay nila na yun. Oo. Yung Sige, problema nila tanungin yun. natin muna Hindi ako si nakikialam. Attorney Lopez. Di po ba alam naman natin na pagka ganitong bibili ka ng isang second-hand na gamit o sa surplus, meron kumbaga mas malaki yung risk na ang mabili mo ay medyo talagang may diferensya na o totally bibigay na. Dahil nga walang warranty, walang guarantee. Hindi ba? Totoo yan, ano? Kapag bumibili tayo ng isang second-hand na gamit, electronic man yan or kahit na sasakyan, wala talagang warranty dyan. Maliban na lamang kung merong guarantee or assurance na ibinibigay yung nagbenta. Ngayon, sa pagkakataong ito, sa aking pagkakaunawa, ang nagbenta, hindi naman siya yung totoong may-ari nung TV. Kumbaga lumalabas parang siya yung ahente lamang, middle person. Middle person. So, kahit na anong gawin niya bilang ahente, hindi rin niya mapapalitan yung TV kasi hindi manggagaling sa kanya yung pampalit. Bukod pa doon, hindi rin niya maibabalik yung pera. Kasi hindi naman sa kanya napunta yung pera dahil siya lang yung pinaka-ahente. Nangumisyon lang siya. Pagdating sa appliances at saka sa ibang mga gamit, ang umiiral na batas dyan ay yung tinatawag natin sa civil code, yung the owner bears the risk of loss. Sa ganung pagkakataon, kung sino yung may-ari, nung nasira yon or nung nawala yon of loss. Sa ganung pagkakataon, kung sino yung may-ari, nung nasira yon or nung nawala yon, siya ang mag-shoulder nung pagkawala o nung pagkasira nung gamit. Kasi dahil nga wala siyang warranty eh. Ngayon sa pagkakataong ito, dahil nung nasira na yung gamit, ang may-ari na noon ay yung ng buyer. Nasa kanya na, naibigay na sa kanya ang possession noon. So, siya na ngayon ang mag-shoulder nung pagkawala noon. Subalit, dahil sinasabi naman nung ahente na may warranting ibinibigay yung tatay ni Isabel.
maaari niyang i-enforce yun. Sa ganung pagkakataon, maaring pilitin nung buyer yung nagpabenta o yung tatay ni Isabel na palitan na niya kaagad yung TV or ayusin na niya or kung hindi niya magagawa yon, ibalik yung pera. So talagang dapat po ibalik ang pera kung hindi mapapalitan ng TV. Yes, dahil nagbigay ng warranty yung nagpapabenta. Maraming pong salamat, Attorney Lopez. Mga sausawero at sausawera, nalaman na natin ang bawat panig. Saan ba kayo pabor? Okay, yun ang tanong mga kapatid. Kayo ba ay pabor doon sa consumer ang nakabili ng mabilis na sirang gamit o yung doon naman sa nagbenta? Taga-benta ayon kay attorney. Pula ba o puti? Puti para kay Ate Joanna, pula para kay Ate Corazon or Ate Bekbek. Itaas na mga placard na yan. Go na! Naku, Chang, mas marami ako nakikitang puti. Kasi siguro, bilang consumer, takot din tayo na mangyari sa atin yung nangyari kay Joanna na may binili siyang gamit na agad-agad namang hindi na pinakinabangan. So parang nagsayang talaga ng pera. Kaya baka yun ang dahilan kung bakit mas maraming puti. Ang nakakapagtaka po, Aling Corazon, hindi lamang si Joanna ang nagrereklamo sa mga binebenta po ninyong sirang gamit na daw. Narito po, dahil siya rin mismo nabiktima rin daw ni Aling Corazon. Handa na pong makipag face-to-face si Mary Ann Agohayan. Pasok! Mary Ann, ano naman ang binili mo kay Ate Bekbek? TV rin po. TV rin. Anong nangyari? Isang linggo siyang nagamit ko, kaya lang nasira agad, nag-blackout din. Tapos, sinanap ko siya, binalik ko sa kanya. Anong sabi ni Ate Bekbek? Papalitan niya daw, binigyan niya ako ng 500, tapos saka na lang daw yung 500. Ngayon, pag hindi niya daw nabigay 500, palitan niya na lang daw ulit daw ng TV. Tapos Maayos pa wala kaya pa rin. mga kapatid ang mga nasirang pagkakaibigan ng dahil po sa sirang kagamitan? Sabay-sabay po nating aalamin yan sa pagbabalik ng nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Diyan lamang kayo. Sabi ko sa kanya, mahal mo po ba siya? Tapos ano? Gusto mo yun ng mga pasakit sa ulo no? Talagang tinanong mo pa yun, ha? Oh. Eh, di kasi nga, Ready ka naman sa isasagot. Paano ko sinagot? Oo, edi ang sakit. Anong sinagot? Ano? Pag talikuran, harapin mo, face to face. Mga kapatid, ang nakakalungkot po, hindi lang si Joanne ang nakabili ng sirang TV po kay Aling Bekbek, kundi pati na rin si Mary Ann. Gaano katagal ninyong ginamit ang TV bago nasira? Mga isang linggo. Okay. Tapos bigla na lang namatay, Bigla gano'n? na lang siya nag-blackout. Tapos yun, kinabukasan, sinabi ko sa kanya. Hindi kaya mali yung pagkakasaksak mo, Mary Ann? Hindi naman po, kasi isang linggo na eh. Gaano ba kayo katagal manood ng TV? Baka naman dire-diretso at wala nang pahinga. Hindi naman po may pahinga naman. Pinapanood lang namin yung face-to-face. Ah, talaga naman. Wow! Ibalik mo ang TV. Ibalik mo. Kailangan nilang manood. So, isang linggo ninyong ginamit, nasira, binalik mo kay Ate Bekbek, pinalitan ba niya? Maayos ko naman siya nakausap noon. Oo. Sabi niya sa akin, sige, bigyan na lang kita ng 500 muna. O bakit po Tapos, yun? Binalik niyo yung 500? Eh, paano? Nakiusap siya. Siyempre, sinabi ko rin kailangan makikiusap din ako? tatay ni Isabel. Kaya nagbigay din naman siya. Pero sabi na nga niya, kung maaari nga daw, Hindi ho tingnan kaya niya dating yung kasing nobyo ni Joanne yung lalaking asawa ng anak ni Isabel, kaya ho ayaw ibalik ang pera? Wala Hindi naman, kaya? wala ho ako alam, Ma'am Ami, din sa problema nilang yun. Basta ako nga po, yun lang talaga nang Kasi nakakapagtaka po, bakit kay Mary Ann Baka binalik, ganun po. kay Joanna, hindi. Tapos pinangako nyo pa na papalitan yung TV kay Mary Ann, hindi Oo. ba? kung hindi niya daw mababalik yung 500, O, bakit po kaya ang lang team hanggang song ni ngayon, Joanna wala ay pa. kay Tagal? Hindi ko na po alam, Ma'am Ami, yung kung meron pa silang ibang dahilan.
Yung kulang na balanse, hindi pa. Wala pa. Plus yung TV, inaantay. Gano'n nakatagal kayo nag-aantay? Matagal-tagal na rin, may ilang buwan na rin. Naku, sobra-sobra na po yung palugit na yon. Sana po ipinaliwanag po ninyo dun sa tatay ni Sinasabi ko Isabel. naman po sa tatay ni Isabel, basta Ma'am Ami, ang katwiran niya nga lang daw, mag-wait nga lang daw sila dahil papalitan naman. Ang tagal Kayo naman ba ng yung kapalit. magkakilala? Opo, magkaibigan po kami. Magkaibigan kayo. Sinong naunang bumili ng TV? Ako. Ikaw, Mary Ann. So, nalaman mo ba na bibili si Joanne noon? Hindi, kasi po may trabaho ako, nalaman ko nga lang kung kailan lang nagkausap So, kami. kumbaga, hindi mo siya nasabihan na wag nang bumili sana kasi nga medyo nadadalas yung may diferensya. Hindi ko po siya nasabihan eh, kasi may trabaho ako, kailan lang kami nagkausap. Teka, kayo, may kilala pa ba kayong ibang tao dun sa lugar ninyong Meron. nakabili ng sirang gamit mula Cellphone. kay... Ah, cellphone? Ano nangyari? Ewan ko, sabi, sira din daw. Problema na nila yun, hindi na problema yun. Kanina kaya po, nagbenta. tinanong ko kayo, Aling Corazon, ang sabi ninyo, bago ko po tinawag si Mary Ann, ang sabi niyo po, si Joanna pa lamang ang bukod tanging nagrereklamong nakabili sa inyo ng sirang TV. Eh, paano po nangyaring dalawa na po silang nasa harap ninyo ngayon? At meron pa palang pangatlo dahil cellphone na binenta po ninyo. Iba naman yung may-ari yung Ma'am Ami. O, pero Kasi iba't may ibang isa. tao yun, hindi isa yun. Oo, 1, 2, 3, 3 yun. At yung tatlong tao na yon sa inyo po bumili ng gamit na nasira kaagad. Hindi ko na ho alam yun, basta binenta ko naman yung Magkano po ba ang porsyentong nakukuha ninyo sa bawat Maliit lang po, Ma'am na Ami. gamit na naibebenta nyo? Katulad yung sa TV ho, 50 lang naman po binibigay sa akin yun dahil gusto ko lang po Ang liit naman! Tanong niyo na lang sa anak nung may-ari ng TV. Oh. Ngayon naman siguro tawagin na po natin ang kaibigan at magtatanggol po kay Bekbek, ang asawa ng pinagpagawaan po ni Aling Bekbek ng TV kung saan doon daw siya kumukuha ng TV. At ito po'y nagkataon, itong taong to, eh ang karelasyon niya ngayon ay yung dating kasintahan naman itong si Joanne. Ang gulo. Eto po, tawagin natin si Isabel Gutierrez. Pasok! Isabel? Ang tatay mo ba'y matagal nang nagtitinda ng mga gamit? Nag-aayos ko ng sirang TV po. Pero siya ang Bali, nagpapabenta nagpapabenta po din kay kay Ate Aling Bekbek Bekbek. Opo. Bakit naman gano'n ang nangyari? Kay Mary Ann, ibinalik ang 500 at nangakong papalitan ng TV. May personal ka bang galit kay Joanna at ayaw mong ibalik kahit 500 dun sa binayaran niyang 1-2? Wala akong pakialam dyan. Hindi kasi po, wala naman po akong galit sa kanya. Ang sa akin lang, Insecure ka kasi, te? walang mukha mo, siguro. Yak! Maya ka naman. Ikaw maganda. Yak! Kadiri ka naman. Ako, umusok ang puwet. Mukha kang inuduro. Excuse me? Ah, bakit? Mamuti ka lang naman eh. Salamin? Oo, talaga. Excuse me? Ay, maputi ka lang. Maputi ka lang. Ano kinaganda mo? Kaya di nakikita yung pagbumukha mo. Sino kaya mo ang Eh, kanidor atis ako sa ba? atin? Mukha akong ikaw. Ay, talaga? Sino kaya Maganda ka nga, pero yeah! Liwanagin ko lang, Isabel, gaano katotoo na sinabi mo sa mga researcher namin na natatakot ka na baka yung iyong kinakasama mahulog ulit ang loob nga kay Joanna at magbalikan sila. Bakit? May kinukwento ba sa'yo yung iyong kinakasama tungkol sa naging relasyon nila ni Joanna? Siyempre po, kapag lasing po, di ba, nasasabi po yung totoo. Naku, at ikaw naman ay nag-imbestiga. O ano ngayon ang naimbestigahan mo nung nakainom yung iyong kinakasama? Nakakaya naman po sabihin na may nangyari sa kanila. So tinanong mo yung iyong kinakasama. Anong sinabi? Sabi ko sa kanya, mahal mo po ba siya? Tapos ano? Gusto mo rin ng mga pasakit sa ulo eh, no? Talagang tinanong mo pa yun, ha? Oh. Eh, di kasi nga, Ready ka mawala naman sa isasagot. Paano kung sinagot, oo, edi ang sakit. Di ayos lang yung, Anong sinagot? ano, mahal pa nga niya dati. Kaya nga munti ka na siya magpakamatay nun eh. Pero hanggang ngayon, hindi na mahal. Alam mo na. Wala na. Ewan ko lang po. Alam mo na, Neng. Alam mo na. Alam mo, nasa naman ang mukha. Maganda Nasa ka. personal ka
ka ba, Isabel, dahil siya ay ex ng asawa mo? Hindi kasi kung Masyado sino-sino kang mga tamang nakakabit hinalaan niyan eh. Ha? Kung sino-sino pong mga niyan eh. Kapal mo, Totoo naman talaga eh. Bakit yung tropa ng kaibigan ko? Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito, Isabel. Ang pinag-uusapan dito ay yung TV nasira na pinapabenta ng tatay mo kay Aling Bekbek. Nagkataon lamang na si Joanna ang bumili. Bakit ayaw ibalik yung 500? hindi naman- Kahit 500 lang. Hindi naman po kasi makaintindi yan. Talaga? Kasi na- Puro na kayo makinig ka mag-iintindi muna. yung inaano ko, Bakit inaabot pupunta sa po inyo sa bahay eh. namin? Dapat kasi yung magsalita ka ng maayos, hindi yung nasasabi ka pa na manloloko. Bakit bininta Ay, mo na hindi pa? nga ba? Ano ba Pero kasi- gano'ng katotoo na nung pumunta si Joanna, tinaray-tarayan mo daw, Isabel? Paano tamang inaala? Diretsa ang tanong, Isabel, nagsiselos ka ba kay Joanna? Hindi po nga nagsiselos. Ano mga kasilusan ko? Gano'ng katotoo, Isabel, na sinabi mo sa research na si Joanna ay nagte-text pa rin sa asawa mo o sa kinakasama mo Kasi nakita hanggang ko ngayon? nga po. Anong Galing- nakita mo? Yung nagte-text nga po sila. Ano yung message? tawagan nila. Ako pa rin. Ano nakalagay? Who you? Wish you love. Ano nakalagay sa text? Yung miss na nga po. Miss you. Okay. May ganon? Naku, ayaw ni Hindi Mr. na ako Fu yun. ng Hindi na ako ganon. yun. Hindi na ako yun. Hindi ikaw yon? Hindi na ako yun. Baka nagpapanggap ka lang na hindi ikaw. Bakit? Wow. May asawa ako, gwapo pa sa asawa mo. Sorry. Oh, kaya pala naging ex mo. Kaya pala naging ex Teka mo. lang, ang usapan dito ay sirang TV. Bakit napunta sa asawang gwapo? Masyado kasi siyang tamang So ang hinala. tanong ko, Isabel, bakit ayaw ibalik ng tatay mo kahit man lang 500 dun sa ibinayad ni Joanna? Anong paliwanag niya? Nagkataon lang po kasi na walang pera siguro yung Walang magulang pyesa? ko. Walang pera? Pera po, na pambalik sa kanila. Kaya ginagawa po ng paraan na maayos rin naman po. Kaya nga pa So gaano katagal pa ang aantayin ni Joanna? Hindi ko lang po alam. Basta sigurado yun naman po na maayos yun. Kasi narinig mong sinabi ni Attorney Lopez kanina, ayon sa batas, kailangan ibalik ninyo yung ibinayad na 1,200. Kasi nasira yung TV. Eh, baka naman po hindi siya marunong gumamit ng TV. Kaya nasira Excuse agad. me? Wow. Baka ikaw may mukha kang taga-bundok. Eh, ikaw? Ano? Kung ako taga-bundok, saan ka pa? Taga-dagat. Masyado ka nagmamalinis. O ano, taga-dagat ka. Balansang isda. Sandali lang! Kaya wala mukha kang janitor fish. Eh, balansang isda ka. Sandali lamang. Dr. Camille, narinig natin yung naging sitwasyon dito. Ang pinag-ugatan ng lahat ng ito ay ang pagbebenta ni Aling Corazon. Bakit may mga taong mas gusto nila yung easy money kesa yung magtrabaho na lang ng iba, si Aling Corazon? The mere fact na yung nagpapabenta ay nagsasabi na meron kang makukuhang pera o komisyon, ang tendency ng isang tao is basically nandun yata yung almost 70% ng mga Filipinos ang tawag ay gullible. So wala tayong kinikilala. Dahil tayo na naman, gusto rin natin maka-acquire ng something na maganda, branded. Hindi naman natin talaga binubusisin. Baka naman yung TV na yan ay yung pinagtagpi-tagpi ng mga nasalanta ng baha at nakabuo uli na isang TV. Chances are, yung tatay ni Isabel ay nag-iintay pa ng mga bagong lumang TV para sa Doon ganon niya kukunin yung dong pyesa. Meron talaga ding mga ibang tao na bakit parang pakiramdam nila pag sila ay bumili ng segunda mano, mapagamit yan, TV, bag, sapatos o kung ano man. At medyo, sa paningin nila, maganda-ganda pa yung kondisyon. Parang nakatipid sila at parang tuwang-tuwa sila. Merong certain kind of, ano bang tawag doon? may satisfaction. May satisfaction. Ang tendency kasi na isang tao, parang, ay, discounted ito, malaki yung magiging yung halimbawa kung nakatipid ako ng more than 70%, parang mas marami pa akong maibibili na gamit. Oo, dapat lang po talaga maghanap po tayo ng mura. Pero yung bagay na talagang sabihin natin na talagang mapapakinabangan at saka i-inspeksyonin. Lalo na ngayon, malapit na ang Pasko. Tayo gustong-gusto natin maraming ilaw. Tapos ang bibili natin yung pinakamura. Ayun, pagkatapos pagsindi nyo, sunog yung bahay nyo. So maganda pa rin that we invest sa quality. Oo. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Hans, botohan na? Sa party ng puti, ay nako, nagrereklamo. 2 consumer, may nabiling TV, nasira, hindi pa naaayos hanggang ngayon.
Tapos, doon naman sa party naman ng pula, pinapaliwanag naman nung nagbenta na yun nga naman kinukunan niya, doon naggagaling yung problema kung bakit hindi pa gawa yung mga TV sets na yan. Kanino ba ang simpatsyon nyo ngayong araw na to? Pula ba o puti? Itaas na ang mga placards na yan! Go, go, go! Nakutsyang! Habang nakikita ko na mas maraming nakataas na kulay puting placard, gusto ko lang din i-share sa inyo na nabasa ko sa internet na ang mga electronic items daw ay isa sa mga bagay na hanggat maaari ay iwasan talaga nating bilhin na second hand. Kasi hindi talaga natin alam daw yung history nung unang may gamit, nung unang mga may-ari. Totoo yan, Hans. Kaya naman po mga kapatid, isang masinsinang counseling para po sa ating mga bisita ang gagawin po ngayon ng ating trio tagapayo. At kung ano man ang resulta nito, sabay-sabay po nating malalaman sa pagbabalik po ng nag-iisang Barangay Hall on air, ang Face to Face. Mas makabubuti siguro na dapat ang bawat isa sa atin maging wise buyer. Bago tayo bumili ng isang bagay, tignan muna natin yung tatak, kung sino ang gumawa, kung ano ang mga nilalaman nito. Nang sa ganun, sa bawat bagay na ating bibilin, kung ito ay magkakaroon ng depekto, maaari nating ibalik doon sa ating pinagbilan. Ms. Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of JAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Skin Glow by G-Max, Salon de Manila. Hans Bertel would like to thank Dr. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Timing Sport Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, Ludy's Peanut Butter, a tradition of nutrition, F101 Direct Sales Apparel and Shoes, Home Appliances by Minami, galing ng quality, Placenta by Samstre, Guardian Alcohol. Bakit hindi ninyo gawin? Total, ang sabi naman ng tatay ni Isabel, nagbibigay naman siya ng warranty. Bakit ho hindi ninyo subukan na samahan ninyo itong dalawang ito, pumunta doon sa tatay ni Isabel at alamin na ninyo kung kailan talaga maaaring matapos yung TV. Ayun nga po, ako naman po talagang, alam ko naman po talaga yun. Ako naman po talagang naiipit nila sa ganun. Halimbawang hindi na mapalitan ng TV ka. Ayun, babalik na lang daw po niya yung pera po. Ang daing po ni Ate Joanne dito sa Face to Face, yung binili niyang TV kay Aling Bekbek ay sira po. At ang hangad nga niya ay maibalik sa kanya ang perang pinambili niya at nadawit na nga po din sa issue na ito ang dati pong nobyo ni Joanna na ngayon naman po ay kinakasama nitong si Isabel. Matapos yung naging counseling po sa inyo, sa pagkakataon na ito may huling mensahe ang ating trio tagapayo. Sana po pakinggan ninyong mabuti at malaki po ang maitutulong nito sa inyo. Simulan po natin kay Attorney Lopez. Ang aking may papayo para sa lahat, mas makabubuti siguro na kung nais nilang bumili ng isang bagay, siguro mas maganda pag-ipunan na lang muna nila sa halip na bumili sila ng segunda mano. Unang-una sa segunda mano, wala talagang kasiguraduhan dyan kung maayos o hindi ang isang bagay. Hindi nyo pipilit na mapalitan ni Aling Bekbek yung TV. Ang maaari lamang gawin ni Aling Bekbek ay tulungan yung mga nakabili para ma-implement o makuha yung warranty na ibinibigay naman noong tatay ni Isabel. Mas makabubuti siguro na dapat ang bawat isa sa atin maging wise buyer. Bago tayo bumili ng isang bagay, tignan muna natin yung tatak, kung sino ang gumawa, kung ano ang mga nilalaman nito. Nang sa ganun, sa bawat bagay na ating bibilin, kung ito ay magkakaroon ng depekto, maaari nating ibalik doon sa ating pinagbilan sa loob ng 7 araw.
Maraming pong salamat, Attorney Lopez. Dr. Camille? Ang isang tao nire-represent ng tatlong klase ng pag-iisip. Ang pag-iisip ng isang magulang, isang adult, at saka isang bata. Nakikita niyo dito na masyadong fixated ang kaisipan ni Isabel na talagang nado na insekuridad na tipong para sa isang bata. Sinabi rin naman niya at inamin niya during the counseling na pag nagmahal siya, sobra-sobra. Kaya natatakot siyang mawala sa kanya. Sabi ko, di ba't hindi kayo magpakasal? Niyayaya nga daw siya magpakasal ng kanyang asawa, pero ng kinakasama, pero ang kinatatakot naman niya dahil palagi daw silang nag-aaway. Pero pag kayo ay kinasal, ito ay garantiya ng panghabang buhay na magiging ang benefit dito, hindi lang sa iyo, kung hindi yung anak mo ang makikinabang din dahil kayo ay kinasal ng iyong asawa. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Meron pong mga tinatawag nating blessings in disguise sa buhay na ito. Halimbawa ngayon, ang nakita nating problema tungkol sa pagbibinta ng TV na sira. Hindi naman alam siguro ni Bek Bek na sira yun. She was selling it in good faith, di ba? Bininta mo yun dahil alam mo ay may pakinabang ito. Ngunit, ang nangyari po ay mayroon pong lumabas na problema dahil po mayroon palang another problem doon sa kabila na nakita natin, ang pagsiselos. So, yun po, umugat doon ang isang magandang pagkakataon na magkaroon ng blessing po si Isabel dahil po sinabi niya, gusto magpakasal yung asawa niya, ngunit ayaw naman niya. So, ito ng pagkakataon na mula sa problema ito, lumabas ang isang blessing. At para naman sa iyo, Joanna, ay sana ay maging leksyon aral din sa iyo na bumili ng maganda. Minsan ay pag-ipunan mo na rin, sabi nga ni attorney, ang bagay kung gusto mong bumili ng TV, ay sana yung magandang quality na lang. Maraming pong salamat, Reverend Father Sonny Merida. Aling Bekbek, bilang kayo po ang parang naging ahente at kayo po ang nagbenta ng mga TV, paano po ba natin maaayos itong problema na ito? Dahil narinig na po natin ang sama ng loob ni Joanna, ganun din ni Mary Ann, at may mga pagkukulang pa nga po kayo. Papangako ko na lang po, Ma'am Ami, na bukas po ay aasikasuhin ko na yung problema na yan. Sasama ko po silang dalawa dito sa tatay ni Isabel na ibalik na yung TV. Kung talagang hindi nga na kayang magawa, pag-uusapan na lang na Ibalik po yung binayad nila. Yun lang po mapapag-usap po sa kanila. Isabel, sa palagay mo ba pwedeng pumayag ang papa mo doon sa mangyayari na yon? Siguro naman po. Kaya naman niyang ibalik ang pera? Bale, sasabihin ko lang po na kay Papa na gawa na lang po niya ng paraan. Kung pwede pong umutan na lang po sa ibang tao para maibigay po yung pera sa kanya. O yun naman daw, Joanna, Mary Ann, gagawa nila ng paraan na maibalik yung pera. Okay na yun sa inyo. Kaya nyo bang tanggapin yun? Okay lang. Pero ikaw din, Isabel, di ba? Kayo naman matagal na ng iyong kinakasama. Sabi nga ni Father tsaka ni Dr. Camille, di ba magandang magpakasal din kayo, di ba? Niyayaya ka na pala. Nako, tsaka isipin mo yung pagsiselos. Nako, mamaya yan pa ang magdala sa'yo sa kapahamakan. Huwag kang masyadong nagsiselos. Oo, kasi, di ba? Lagi naman po kami nag-aaway. Mukhang babalik kayo ditong mag-asawa at dito naman kayo mag-face-to-face? Para ayusin naman namin kayo? Huwag na kayong masyadong nag-aaway sa mga maliliit lang na bagay. Kailangan, kung talagang mahal mo ang isang tao, kailangan malawak ang pangunawang ibinibigay mo dito. At hindi na kayo nagbibilangan pa ng kung ano-ano, di ba? Tsaka yung pagsiselos, naku, lalong lalayo ang lalaki kapag ka ang babae ay selosa. Yan ang tip ko sa'yo. Dapat wag mong pahalata na nagsiselos ka. Dapat magpaganda ka lang palagi. Magpaka-busy sila, siya. Magpaka-busy ka kasi alam mo, ang demonyo, isa yan sa mga paboritong ginagawa. Ang nilalaso ng isipan ng mga babae. Kaya naman tayo, pag nagpadala, sino ang talo? Tayo din, hindi ba? So sana, baguhin mo na rin yon para lalo ka pang mahalin ng iyong kinakasama at talagang tuluyan na kayo ay makasal, hindi ba?
O kaya mo na bang patawarin si Joanne? Kalimutan nyo na yon dahil hindi naman talaga siya ang ka-text ng asawa mo. Huwag namang kiss. Teka muna, shake hands lang. Peace. Oh. Kaya mo bang patawarin na? Ayos lang po kung wala naman siyang ginagawa talagang masama. Wala naman daw. Wala naman talaga. O, Aling Bekbek, kayo rin po, humingi na ng dispensa sa kanila. Shake hands! Aling Mary Ann, babayaran naman daw po. Sana po. Oo, sige. Sana meron lang gumaganang TV para mapanood nila. Oo nga. Sana po, Aling Bekbek, pag uwi nila, may gumana ng TV para mapanood po ninyo kami araw-araw, ha? Maraming salamat sa ating pong mga panauhin. Aminan na po tayo. Ano ba ang natutunan natin sa ating issue ngayong araw na ito? Dapat po, maging listo at maging sigurado po tayo sa mga bagay o mga gamit po na bibili natin. Ilang beses sinabi po ni attorney at ni Dr. Camille, kailangan tayo po'y maging wise buyer. Suriin muna natin ito ng maigi bago po tayo magdesisyon kung ito po ay bibili natin at kukunin natin. Huwag agad-agad po tayong masilaw sa mga gamit na makukuha po sa murang halaga, lalo na nga po't ito ay second hand o segunda mano. Sa mga nagtitinda naman po, kung alam na nating medyo alanganin po ang ating binebenta, abay tigilan na po natin ito. Hindi po biro ang maglabas po ng pera. Isipin po natin na ito po naman din ay pinaghirapan at pinagpawisan din po ng tao na bumili po ng paninda ninyo. Isipin nyo rin po na sana na malaki po ang tiwala nila sa mga paninda ninyo kaya sila po ay bumili sa inyo. At higit po sa lahat, sana po huwag natin pong itaya ang pangalan natin sa kahihiyan. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Martel sa Dance Squad! Kina B1 at B2! Sa ating pong mahal na trio, tagapayo, ang mga sawsawero at sawsawera! At higit sa lahat, sa ating pong mga bisita ngayong araw na ito na buong tapang po nilang ibinahagi sa ating lahat ang kanilang isyong kinasasangkutan. At lagi po ninyong tandaan na bukas po ang face-to-face sa lahat ng gustong maging sawsawero at sawsawera. Para po sa detalye, mag-email lamang po kayo sa email address na nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens at welcome po kayong bumisita dito sa amin sa studio. Ako pa rin po, ang inyong siyang Amy na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face-to-face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Isa ka na naman po, kita ka nawawala niya. Bakit kukunin ko sa sarili ko pang bahay itatapon? Pero paano nangyari, Matet, na namalengke ka, tapos nanlibre ka pa daw? Nakita Kasi po, daw ma'am, nung Marvin, na dala-dala mo sa palengke yung wallet.